tumutol noon. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanumaliyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat nung nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nag-fentanyl. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Ang bilis ng damage control ni Mari ha. Parang ikaw yung takot na mawala sa pwesto si Ngagba, no? Daig mo pa yung asawa. Di ba? Ikaw yung desperada. Ano ba tinatago mo? Alam mo, doon talaga ako nagtataka rito eh. Yung galawan mo, galawan ng mga buwaya sa Kongreso. Walang pakundangan magsinungaling. Kahit magmukhang tanga, kahit magmukhang stupido, may pagtanggol lang si Ngagba. Alam mo ganun? Tapos, kung siraan ng mga Duterte, yung pala, marami silang mga tinatagong nakaw. Mari, ang bilis ng damage control Talagang sulit na sulit yung binayad sa'yo. Pero alam mo yun, sa tono mo, ikaw yung desperada. Yung parang ikaw yung takot na bumaba sa pwesto si Ngagba. Bakit ba? Ano bang tinatago mo? Ano bang mabubuko kapag nawala na sa pwesto si Ngagba? Ikaw yung takot eh. Daig mo pa yung asawa kung makareact. Although alam naman namin na binabayaran ka para mambardagol. Di ba? Pero may gulay. Mukha ka ng stupida. Alam yung pagiging abugaga mo, pinanindigan mo na. Para sabihin mong anong tanong mo? Ano bang dahilan sa desperadang galawan ni Amy Marcos? Sinisiraan si Bongbong Marcos at saka yung asawa nito. Actually, sinabi din yung anak, si Charis. Kasi nga si Charis at saka si Tita Liza ang nagturo sa anak ni Manang Amy na magdroga din. Diba? Ano sinasabi mong walang basihan si Amy Marcos? Who are you? Who are you? Hindi ka parte ng pamilya. Kaupo mo lang, wala ka pang isang taon sa pwesto. Ilan mo ka na ba sa pwesto? Gano'n mo na makakilala si Ngagba? O katulad ka rin ng mga binabayaran niya, pikit mata sa kalokohan ng adik na presidente. Alam mo yun, parang natatawa na lang ko sa lahat ng sinabi mo. Ang iniisip ko na lang talaga, magkano ang naging parte mo sa nakawan sa gobyerno magmula nung umupo ka. Kasi takot na takot ka eh. Ikaw yung takot na mawala si Ngagba sa pwesto. Alam mo yun, napaghahalataan ka na katulad ng mga buwaya sa Kongreso, may itinatago kang baho. Magkano ang napunta sa'yo? At saka Mari, magpa-hair follicle test ka. Diba? Kasi sabi kanina ni Amy Marcos, yung kapatid niya, kung ano-ano na ang sinasabi. Kasi nga lulong sa drogation. So naisip ko, dahil katulad ni Ngagba, kung ano-ano na rin ang sinasabi mo, Mari, I think it's about time na hilingin natin ang hair follicle test para sa spokesperson ni Ngagba. Go? G ka ba, Mare? G? Kasi kung wala kayo tinatago, gora ka dyan. Diba? Yan ang hamon ng taong bayan ngayon. Okay na daw, wag ka na daw mag-absent, basta magpa-hair follicle test ka lang. Grabe. Ikaw yung takot na takot mo wala si Ngagba eh. Magkano ba? Magkano ba kasi napunta sa'yo? Malaki ba?